Isang mapagpalang araw sa inyong lahat, Mr. Narrator. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Mang Kepoy nga. 55 anyos at kasalukuyang naninirahan sa isang liblib na baryo sa Kabisayaan. Nasa paanan ng bundok kami naninirahan kasama ang aking pamilya. Kahit nasa kabundukan kami naninirahan ay meron na rin kaming elektrisidad ngayong kasalukuyan. Mr. Narrator, isa po ako para bulong na manggagamot. Isa sa mga kakayahan ng manggagamot ng mangkukulam na babarang na paglalaruan ng engkantong o lamang lupa at biyasa ako sa tinatawag na santigwara kung saan ginagamot ang pasyente gamit lamang ang isang maliit na palanggana na may lamang tubig at papatakan ito ng puting kandila. Sinasagawa ko ang ganitong pamamaraan upang alamin ang anong uri ng nilalang ang bumibiktima sa mga nagpapagamot sa akin. Kahit nasa kabundukan kami naninirahan, ay dinarayo ako ng mga tao para magpagamot at kilala ko sa tawag na Mang Kepoy nga. Naman ako ang kalinangan sa panggagamot sa yumao kong ama na isang magaling na albularyo at antingero. Ipinamana din niya sa akin ang kanyang tanga na medalyon na matagal nito kinaiingatan bago pa ito maglaho sa mundong ibabaw. Sinusunod-sunod ko naman ang mga habilin ni ama na palagi kong dadasalan ang medalyon at aalayan ng ritual tuwing araw ng Kwaresma, tuwing mahal na araw upang maging mabisa at malakas ang agimat. Mr. Narrator, ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ng mga tagapakinig ay naganap sa taong 1984 noong nabubuhay pa si Tatay Emong na isa sa pinakadalubhasang manggagamot at antingero sa aming baryo. At ng mga panahong yon ay nasa 16 anyos pa lang ako at ako rin ang katulong nito tuwing may ginagamot ito na nasa ilalim ng itim na mahika at sinasapian ng masasamang espiritu. Tatlo kaming magkakapatid at ako ang panganay. Bukod sa pagiging manggagamot at antingero ni Tatay Emong, ay isang manghihilot din si Nanay Auring. Nananalaytay na sa dugo namin ang pagiging manggagamot na nagsimula pa sa aming mga ninuno. Tahimik at simple lang ang aming pamumuhay. Kami ang tipo ng pamilya na hindi na nagawang makatungtong sa paaralan dahil malayo kami sa kapiasnan at ilang kilometro pa ang lalakbayin bago kami makarating sa unang sityo ng aming baryo. At dahil hindi kami nakapag-aral na magkakapatid, si Nanay Auring ang nagsisilbing guro namin at pinilit nito na matuto kami na bumasa at sumulat upang hindi lumaking mangmanga. Madalas ding tumungo si Tatay Emong sa pusod ng kagubatan upang mangaso. Hindi naman kasi sapat ang kinikita ng aking mga magulang na sa panggagamot at panghihilot dahil hindi sila naniningil ng bayad at tanging donasyon lang ang ibinibigay sa kanila ng mga taong nagpapagamot sa kanila. Minsan, pag may galanting nagpagamot kay Tatay Emong na galing pa sa ibang bayan, ay binibigyan siya ng mga pagkain tulad ng mga dilata at bigas bilang pangkonsumo namin. Isang araw, habang tinuturuan ni Nanay Auring na magbasa ang dalawa kong kapatid na babae, habang ako naman ay nagpapakain ng mga alaga naming hayop tulad ng mga inahing manok at native na baboy, ay isang pamilya ang dumating sa tapat ng aming kubo. Sa pagkakatanda ko ay isang buong pamilya sila at kasama nila ang kumpare ni Tatay Emong na si Mang Delfin na madalas maghatid ng mga tao na nais magpagamot sa aking ama. Kilalang kilala si Tatay Emong na dalubhasing manggagamot sa bawat sityo ng aming baryo. May ilan ding mga taong nagtatangan ng mutya na nagpapatulong sa aking ama kung paano ito gamitin ng tama. Minsan,
May baguhang albularyo na nagmamay-ari ng medalyon o talisman na hindi nila kayang buhayin. Kaya't kinakailangan pa nilang dumayo sa amin upang magpaturo kay Tatay Emong, sapagkat may lihim na karunungan ito kung paano bubuhayin ang agimat na natutunan pa niya sa libreta, kung saan nakalimbag ang salitang Latin na inukit pa ng mga makapangyarihang babaylan na nagmula pa sa aming angkan. Ilang dekada na ang nakakalipas. Maring Auring, nandyan ba si Paring Emong? Hinahanap nila ang asawa mo dahil nais nilang ipagamot ang kanilang anak, at saka galing pa sila sa malayong lalawigan ng Bisaya. Sampit ni Mang Delfina sa aking ina. Paring Delfin, wala po dito ang asawa ko at tumungo ito sa pusod ng kagubatan upang mangaso. Sige Paring Delfin, at ako na ang bahala sa kanila. Ang anak ko na lang na si Kipoy ang maghahatid sa kanila pababa sa kabundukan. Wika naman ni Nanay. Matapos iyon sabihin ni Inay sa kanyang kumpare, ay nagpaalam na ito na aalis na. Si Mang Delfin lang ang kalapit bahay namin at sulong naninirahan sa pinakadulo ng unang sityo na paakyat naman ng kabundukan patungo sa amin. Nang makaalis si Mang Delfin ay pinatuloy ni Nanay Auring ang buong pamilya sa aming maliit na balkonahe na gawa lahat sa tinapyas ng buho ng butonga. Tinanong ni Inaya ang mag-asawa kung ano ang sakit ng kanilang anak na babae na nais nilang ipagamot. At sa pagkakatanda ko noon ay dalawa ang kasama nilang anak na kapwa mga babae at hindi nalalayo ang edad nila sa akin. Sinabi naman ng mag-asawa sa aking ina na palagi daw sumasakit ang tiyan ng kanilang panganay na anak. At tuwing gigising ito sa umaga ay may natatagpuan silang itim na buhangin sa higaan. Palagi nila itong dinadala sa pribadong pagamutan at sinusuri ng dalubhasang doktor, ngunit wala naman silang nakikitang sakit nito. Sinuri na rin ang internal organ nito, ngunit wala naman silang nakitang kakaiba na labis ipinagtataka ng mga magulang ng dalaga. Hanggang dumating sa punto na namimilipit na ito sa sobrang sakit at may mga lumalabas ng buhangin sa ilong at tenga ng dalaga. Dumating sa punto na sumusuka ito ng dugo na may kasamang karayom na labis na ikinabahala ng mga magulang ng dalaga. Dahil walang sintomas na makita ang dalubhasang doktora, ay naisipan nilang dalhin ito sa ilang manggagamot, ngunit marami ang tumatanggi sa kanila na hindi rin nila lubos maunawaan. May sumubok na rin na albularyo na gamutin ang kanilang anak, ngunit napigo ito at kinabukasan nalaman nilang patay na ang gumamot sa kanilang anak. Natagpuan daw ang albularyo na maraming sugat sa katawan at kinakain ng mga insekto ang katawan nito. Hanggang sa napag-alaman nila ang tungkol sa isang magaling na manggagamot at antingero na nanananahan sa isang liblib na baryo sa kabundukan, at ito nga ang aking ama, Mr. Narrator. Samantala makalipas ang ilang sandali, inutusan ako ni Nanay Auring na kunin ang kanyang lumang baul, at doon nakalagay ang buto ng sinukuan na inalayan ng taimtim na dasal ni Tatay Emong. Bago ko tuluyang kunin ang mga buto ng sinukuan sa pinaglalagyan ni Inay, ay napatingin ako sa dalaga na nais ipagamot ng kanyang mga magulang sa aking ama. Labis akong nakaramdam ng awa dahil nangangayayat na ito at namumutla ang balat. Lubog na rin ang mga mata at halatang hindi ito nakakatulog ng maayos. Sumagi din sa isip ko, Mr. Narrator, na baka pinaglalaroan ito ng masamang elemento o binarang. Nang makuha ko sa lumang baon ang ilang pirasong buto ng sinukuan na nakabalot sa pulang tela, ay agad ko itong ibinigay sa aking ina. Sinabihan ni Nanay Auring na umalis muna sa tabi ng kanilang anak ang mga magulang ng dalaga, pati na rin ang kapatid nito. Pinapasok naman ni Inay ang dalawa kong kapatid sa aming tahanan at inutusan akong hawakan ko ang magkabilaang braso ng dalaga na labis na nanghihina.
Nagulat na lang ako nang mahawakan ko ang magkabilaan nitong bisig dahil napasigaw ito ng masakit at sinabi sa akin ng dalaga na mahapdi ang kanyang mga balat. Ngunit mahigpit ko pa rin na hinawakan ang kanyang mga braso dahil ito ang utos ni Nanay Auring. Susubukan kasi ni Inay na alamin kung anong karamdaman ang dumapo sa dalaga. Subalit, alam niya sa kanyang sarili na hindi niya ito kayang gamutin at baka ikapahamak pa niya ang kanyang gagawin. Kepoy anak, kahit na anong mangyari, huwag mong bibitawan ang mga bisig ng dalaga. Maliwanag ba? Sagbit na paalala sa akin ni Nanay Auring. Binuklat ni Inay ang pulang tela at kumuha ng isang buto ng sinukuan at tahimik nitong dinasalan. Tinihipan niya ito ng 3 beses at pinaikot-ikot sa ulo ng dalaga. Hinawakan ni Nanay Auring ang palad ng dalaga at inilapat ang buto ng sinukuan. Nagulat na lang ako nang kusang bumiyak ang buto. Alam ko kasing matigas ang buto ng sinukuan kaya't nagulantang ako sa bigla ang pagkakabitak nito. Napansin ko ang pagkunot noo ni Inay at pinagpawisan to na matindi sa mukha. Nagmamadali itong pumasok sa loob ng aming tahanan at kinuha ang lumang baola at dinukot ang isang pulseras na gawa sa ugat at balat ng puno ng sinukuan at iyon ay isinuot niya sa kamay ng dalaga. Muli akong nagulat nang sumigaw ang dalaga at nagpupumiglas ito sa matinding sakit. Napansin ko na malakas ito at nais makawala sa aking pagkakahawak. Hanggang sa biglaan na lang tumilapon si Inay at napasadlak sa lupa at biglang umagos ang sariwang dugo sa kanyang ilong. Hanggang dumating sa punto na magsalita ang dalaga ng boses matandang babae at tila nang gagaling sa hukay ang tinig nito. Nagawa pa nga nitong untugin ang aking ulo gamit ang kanyang ulo, dahilan para masugat at mahiwa ang aking noo at pumulantit ang malapot na dugo. Muling sumigaw ang dalaga at sinabi nito na pakawalan ko siya na may nakakagimbal na tinig. Tingin ko ay nais nitong matanggal ang porselas na gawa ng sinukuan na labis na nagpapahirap sa kanya dahil umuusok ang kanyang mga bisig kung saan nakasuot ang pulseras ng sinukuan. Napaiyak na lang ang ama at ina ng dalaga, pati na rin ang kapatid nito, dahil tila sinasapian ng masamang elemento ang katawan ng kanilang anak. Ngunit sadyang pumanig sa amin ang kalangitan dahil biglang dumating ang aking ama na naliligo sa sarili nitong pawis na halatang nararamdaman nito ang malakas na presensya ng masamang elemento dahil napauwi ito ng maaga. Lumapit si Tatay Emong sa dalaga at mabilis na hinubad ang suot nitong agimat o medalyon na Infinito de Diyos. Inilapat niya ito sa dibdib ng dalaga at taimtim na umusal ng dasal na hango sa Latina. Habang umuusal si Itay ng mga salitang hindi ko maintindihan, ay walang tigil na kakasigaw ang dalaga at sinasabi nitong itigil na ang ginagawa ni Tatay Emong dahil nasasaktan siya ng sobra. Subalit, hindi nakikinig sa dalaga ang aking ama at ipinagpatuloy nito ang pag-usal ng salitang Latina na kinabisa nito sa libreta. Nagsimula nang umusok ang dibdib ng dalaga kung saan nakalapat ang medalyon hanggang sa tuluyan itong nanghina at nawalan ng malay habang mahigpit kong hinahawakan ang 2 bisig nito. Sinabi ni Tatay Emong sa ama't ina ng dalaga na huwag silang mag-alala dahil nahimatay lang ang kanilang anak. Nabanggit din ni Itay sa kanila na nasa ilalim ng itim na salamangka ang kanilang anak. Tinanong ng aking mga magulang ang ina ng dalaga kung may nakaalitan ito dahil tila pinaglalaroan ang kanilang anak o di kaya'y may naiinggit sa kanilang anak. Sinabi naman ng mga magulang ng dalaga na wala itong naging kaaway dahil mabait ang kanilang anak at palakaibigan ito. Ngunit may isang lalaki daw na nahuhumaling sa kanilang anak
at nililigawan ito. Subalit hindi ito gusto ng kanilang anak at pilit na iniiwasan ang lalaki. Hanggang sa tuluyang binasted ito na labis na ikinasama ng loob ng naturang lalaki. Habang walang malay ang dalaga, ay sinabihan ako ni Tatay Emong na buhatin ito patungo sa isang silid na nagsisilbing altar kung saan niya isinasagawa ang panggagamot. At doon rin nakasabit sa isang antigong rebulto ang mga inaalagaan nitong iba't ibang uri ng mutya na nakuha pa nito sa pusod ng kagubatan. Hindi naman pinapasok ang mga magulang ng dalaga sa loob ng silid na pagamutan dahil bawal doon ang ibang tao maliban na lang sa akin na palaging alalay niya tuwing ito ay nanggagamot. Nang may babako ang dalaga sa isang maliit at mababang katre na gawa rin sa tinapyas na kawayan, ay nagsimula na si Tatay Emong na ihanda ang mga kagamitan sa kanyang panggagamot para alisin ang itim na mahika na bumabalot sa katauhan ng dalaga na labis na nagpapahirap dito. Muli akong inutusan ni Tatay Emong na magpalingas ng kaunting uling sa takip ng kaldero at lagyan ng insenso, kamangyan at tuyong ugat ng makabuhay. Kumuha ng ilang hibla ng buhok si tatay sa anit ng dalaga at inilagay ito sa takip ng kaldero kung saan naroon ang mga nilagay kong sangkap na panggagamot nito. Nang sumiklab ang usok na nagmumula sa nagbabagang uling sa ibabaw ng takip ng kaldero na may esenso at kamangyan at ilang sangkap ng gamot, ay pinausukan nito ang dalaga sa buong katawan. Matapos ang unang hakbang na panggagamot ni Tatay Emong, ay muli akong sinabihan nito na hawakan ko ang mga kamay ng dalaga. Isinuot nito ang Infinito de Diyos sa leeg ng dalaga at nagsindi ng ilang kandila. Kinuha ni Ama ang libreta at binuksan ang unang pahina at nagsimula ng basahin ang mga nakalimpag na salita. Habang binabasa ni Tatay Emong ang mga salitang Latin na nakalimbag sa libreta, ay nagsimula ng umihip ng mainit ang hangin sa kabuuan ng silida at tila sumasayaw ang apoy na nagmumula sa kandila. Hanggang sa nanumbalik ang ulirat ng dalaga at muli na naman itong sumisigaw ng malakas na may nakakagimbal na boses. Muli itong nagpupubiglas at tila nasasaktan ito sa bawat salitang Latin na inuusan ng aking ama. Isang itim na aninong ang biglang lumabas sa katawan ng dalaga na humuhulma na nakahugis ng isang nakakatakot na nilalanga at nagwika nang magbabayad si Tatay Emong sa ginawa nitong pakikialam sa dalaga bago ito tuluyang naglaho. Nang maglaho ang itim na aninong, ay muling nawalan ng malay ang dalaga. Napansin ko din na tila maaliwalas na ang mukha nito at nanumbalik ang natural na kulay ng kanyang balat. Napagtanto ko rin na maganda pala ang dalaga at napakaamo ng mukha nito. Kepoy, sabihin mo mga magulang ng dalagang to na pwede na silang pumasok para madamayan ang kanilang anak. Utos sa akin ni Tatay Emong. Dagli akong lumabas ng silida at tumungo sa aming balkonahe kung saan naroon ang mga magulang ng dalaga at ang isa pa nilang anak. Habang si Nanay Auring naman ay nasa kusina at naglalaga ng mga halamang gamot na ipapainom sa dalagang ginagamot ni Itaya para manumbalik ang dati nitong sigla. Gumuhit ang malapad na ngiti sa mga labi ng mga magulang ng dalaga nang sabihin kung maayos na ang lagay ng kanilang anak at maaari na silang tumungo sa silida. Nang muling magkamalay ang dalaga, ay muli itong umiyak at hinagkan ng mahigpit ang kanyang mga magulang at kapatid. Tinanong ito ng kanyang mga magulang kung mabuti na ba ang pakiramdam nito at tumango naman ang dalaga at magilo ng umiti. Malugod silang nagpasalamat sa amin at inabutan si Tatay Emong ng isang puting sobre na naglalaman ng malaking halaga bilang kabayaran. Ngunit hindi ito tinanggap ni Itaya.
dahil hindi ito nanghihingi ng bayad. Sapat na sa kanya ang maliit na donasyon. Tumungo ang ginang sa altar kung saan inilalagay ang mga donasyon ng mga nagiging pasyente ni Tatay Emong. Bagong sila lumabas ng silida ay pinainom muna ni Nanay Auring ang dalaga ng mga nilagang halamang gamot. At bago tuluyang umalis ang mag-anak sa aming kubo, ay pinakain muna namin sila ng mga nilagang kamote para kahit papaano ay may lakas sila na bumaba ng bundok patungo sa bukana ng kakahuyan kung saan naninirahan si Mang Delfina, malapit sa unang sityo. Sinamahan ko naman sila pababa ng kabundukan dahil hindi nila kabisado ang daan at nangako din si inay sa mga ito na ihahatid ko sila matapos gamutin na ang kanilang anak. Habang tinatahak namin ang labasan ng kakahuyan at binabaybay ang makiting na kalsadang lupa, hindi ko maiwasang mapatingin sa dalaga dahil nakakabighani ang taglay nitong kagandahan. Nang makarating kami sa bukana kung saan nakatirik ang kubo ni Mang Delfina, ay nadatnan namin ito na nagdidilig ng mga paninitong gulay. Tinigil muna nito ang pagdidilig at sinamahan ako patungo sa unang sityo kung saan nakaparada ang kanilang sasakyan. Muli silang nagpasalamat sa akin, pati na rin kay Mang Delfina. Bago sila tuluyang sumakay ng kanilang sasakyan, ay napatingin sa akin ang magandang dalaga at inalayan ako ng matamis na ngiti. Sa mga lumipas pang mga araw, ay muli kaming binisita ng mag-anak at may mga pasalubong sila sa amin ng mga pagkain na binili pa nila sa pamilihang bayan tulad ng mga pangunahing pangangailangan ng mga dilata, pansit, bigas at isang latang biskwit. Dito na rin sila nananghalian sa amin at pinagluto sila ni Nanay Auring ng tinulang native na manok at magkakasama kaming kumain sa balkonahe. Hindi ko rin lubos akalain na muli kaming magkikita ng dalaga. Dumating sa punto na kinausap ako nito at nais nitong malibot ang ganda ng mga tanawin sa aming lugar. Wala akong nagawa, Mr. Narrator, kundi ang ipasyal sila sa kabundukan kasama ang kapatid nitong babae, habang naiwan naman sa kubo ang kanilang ama at ina dahil abala sila sa pakikipag-usap sa aking mga magulang. Nagpakilala ang dalaga sa pangalang Veronica at pinakilala din niya sa akin ang kanyang kapatid sa pangalang Estela. At doon na rin nagsimula ang pagiging magkakaibigan namin. Lumipas ang maghapon kung saan babalik na sila sa kanilang lugar, ay muli ko silang hinatid pababa sa kabundukan. Sa mga nagdaan pang mga araw, ay palagi na akong binibisita ng dalaga sa araw ng Linggo at Sabado, kasama ang kanyang kapatid. Subalit isang pangyayari ang hindi ko inaasahan tuwing dinadalaw kami ng magkakapatid, dahil palagi kong namamataan na ang isang lalaki na palaging nakatanaw sa amin sa malayo tuwing hinahatid ko sila sa paradahan na halatang sinusubaybayan ang bawat kilos ko. Nakasuot ito ng sombrero at natatakpan ng bandana ang bibig nito. Samantala habang tinatahak ko ang daan patungo sa bukana kung saan malapit na ako sa kubo ni Mang Delfina, ay tinawag ako nito dahil may mahalaga itong sasabihin sa akin. Kitwin, nakinig ka mabuti sa akin. Tuwing sumasapit ang paglubog ng araw may namamatan akong bulto ng katawan ng tao na umaaligid dito sa kakahuyan. At pumupunta to sa kung saan kayo naninirahan. Kaiba ang kinikilos nito. Tuwing sinusundan ko to bigla na lang naglalaho sa aking paningin. Sampit sa akin ni Mang Delfina. Tinanong ko ito kung nakasuot ba ng sombrero at may takip na bandana ang bibig. Ang nakita niyang bulto ng katawan ng tao. At tumango naman ito, Mr. Narrator. Nabanggit din sa akin ni Mang Delfina na hindi ito ordinaryong nilalang dahil tuwing gabi ay nakakarinig siya ng angin ng isang halimaw. Kitwin, sabihin mo ito sa iyong ama na maging mapangmatsyag sa kasagsagan ng gabi dahil masama ang kutob ko sa
sa pakay ng taong yun sa inyo dahil palagi itong tumutungo sa kabundukan. Salamat sa paalala, Mang Delfin. Sige, sasabihin ko kay tatay ang tungkol sa bagay na to. Ikaw din, Mang Delfin. Mag-iingat po kayo. Lalo na't mag-isa ka lang dito na nakatira. Saan ko naman dito? Nagpaalam na ako dito matapos namin mag-usap. Nang makarating ako sa aming kubo, ay agad ko itong sinabi sa aking ama. Hindi ko lubos akalain na alam na rin pala ni Tatay Emong ang tungkol sa bagay na sinabi sa akin ni Mang Delfina. At sinabi nito na hindi pangkaraniwang tao ang umaaligid dito at hindi ito nag-iisa. Sinabi din ito sa akin na banta ito sa aming buhay. Kinagabihan, habang naghahaponan kami ay malalakas na katok ang bumalahaw sa aming pintuan at tinatawag nito ang pangalan ni Tatay Emong. Nagunantang na lang ako nang buksan ko ang dahon ng pinto dahil naliligo sa sariling dugo si Mang Delfina. Marami itong sugat sa iba't ibang parte ng katawan na halatang inatake ng isang mabangis na hayop o nilalang. Inalalayan ko si Mang Delfin papasok sa aming tahanan at pinaupo sa may silya. Muli kong sinarado ang pinto at kinandado. Nagmamadali namang lumapit si Nanay Auring sa sugatang lalaki upang gamutin ang mga natamong sugat nito. Paring Emong, sinalakay ako ng mabangis na halimaw. Masasabi ko na mataas silang uri ng aswang. Sila ang mga aswang na bangkilan. Saad nito sa aking ama. Ngunit imbis na sagutin ni Tatay Emong ang sinabi ng kanyang kumpare, ay iba ang lumabas na kataga sa kanyang bibiga. Nandito na sila, Paring Delfina. Hindi ko alam kung anong atraso namin sa kanila. Ngunit nakakasigurado ako na may kaugnayan ito sa ginamot kong dalaga. Matapang na wika ni Tatay Emong kay Mang Delfina. Dinala namin ni Itay si Mang Delfina sa aming silida upang doon gamutin ni Nanay Auring. Naroon din ang dalawa kong kapatid dahil natatakot ang mga ito sa malalakas na angil ng halimaw. Auring, kahit anong mangyari, huwag kayong lalabas ng silid na to. Maliwanag ba? Wika ni Tatay Emong sa aking ina. Nagmamadali kami na tumungo ni Itay sa silid na pinaggagamutan nito kung saan naroon ang sagradong ribulto at nakasabit ang mga inaalagaan nitong mga mutya. Isang mutya ng kabal ang ikinabit sa akin ni Itay sa aking leeg. At inalayan niya to ng panandaliang dasal para buhayin ang taglay nitong kapangyarihan na kayang magpakunat ng balat ng tao na parang isang koma para hindi ako matablan ng matutulis na kuko ng halimaw. Alam ni Tatay na malakas ang mga aswang na bangkilan at nabubukod tangi sila sa iba pang uri ng mga aswang. Isang pulang balabal ang kinuha ni Tatay Emong at tinali sa kanyang uluhan habang nakasabit sa kanyang leeg ang Infinite Bijos na isa ring uri ng mataas na agimat na kaya ring pakunatin ang balat. Ibinigay sa akin ni Ama ang isang sandata na buntot pagi at sa kanya naman ay isang matulis na balarawa na gawa sa kahoy ng sinukuan bilang panlaban sa aswanga. Nagtataka rin ako nung gabing yon kung bakit hindi pa kami sinusugod ng mga aswang na bangkilan. Naisip ko na lang na baka puno ng orasyon ang aming kubo, ngunit hindi ito magtatagala. Kepoing anak, handa ka na bang harapin ang mga kalaban? Magtiwala ka sa suot mo mutya ng kabala at poprotektahan ka nito at isasalba sa kapahamakan. Saad sa akin ni Tatay Emong at tumango naman ako bilang tugon. Magkasama kaming lumabas ni Itaya sa aming kubo at muli nitong sinarado ang pinto at matapang naming hinarap ang ilang mabagsik na nilalang na nakatayo sa harap ng aming bahay. Lahat sila ay walang saplot pang itaas at maitim ang balat, maskulado ang kanilang mga katawan habang matutulis ang kanilang kuko na parang malalaking karayom at nagbabaga ang kanilang mga mata. Anong kasalanan namin sa inyo? Ano ang dahilan na nagparito kayo? Bakit gusto niyong patayin si Paring Delfin?
mga katanungan ni Tatay Emo sa mga aswang na bangkilan. Ngunit wala ni isang nagsalita sa kanila hanggang sa sumulpot ang isang dampuhalang nilalang na kawangis ng isang itim na oso na may makakapal na balahibo. Naparito kami para kunin ang mga buhay ninyo, kasama ang pakialamerong sugatang lalaki na nasa loob ng inyong kubo. Isa kang labastangang antingero. Dahil sa'yo, namatay ang aking asawa. Kasalanan mo to sa pagtulong mong gabutin ang dalaga na nasa ilalim ng itim na salamangka nito. Sambit ng dampuhalang aswang na bangkilan. Tama nga ang kutob ko na may kinalaman ito sa dalaga. Nararapat lang na mamatay ang asawa mo dahil labis niyang pinahihirapan ng dalaga. Binalik ko lamang ang sumpang iginawad niya, pero mas doble pa ang pinsala niyang natamo. Ginagawa niyo ba to dahil hindi tanggap ng dalaga ang pag-ibig na inalay ng inyong anak? Saan naman ni Tatay Emo sa namumuno sa kanila at halatang isang pamilya ang aswang na bangkilan ang nais na maghiganti sa amin. Wala kang karapatang diktahan ako. Simulan na natin to, magiting na antingero. Ipinapangako ko sa aking asawa na ilalagay ko sa kanyang himlayan ang pugot mong ulo at uubusin ko ang lahi mo. Matapang na sambit ng nilalang at determinadong paslangin ang buo naming pamilya. Inutusan nito ang kanyang mga kalahi na atakihin kami, kaya inihanda namin ang aming mga sarili sa magaganap na madugong labanan. Hindi kami nagpatinag ni Ama sa kanila at buong lakas namin silang nilabanan. Walang tigil kung iwinasiwas ang mahabang latigo at hinagupit ang nagtatangkang lumapit sa akin. Habang hinarap naman ni Itay ang pinuno ng mga bangkilan gamit ang kanyang sandatang balarawa. Halos bawat paglapat ng latigo sa katawan ng aswang ay umaangil sila ng malakas at nag-iiwan ito ng sugat sa kanilang balat. Ngunit sadyang malakas din ang kalaban at mabilis silang kumilos. Dumating sa punto na hinaribas ako ng matutulis na mga kuko ng isa sa kanila. Ngunit tama nga si Tatay Emong dahil hindi man lang ako nasugatan dahil biglang kumunat ang aking balat. Samantala, habang nakikipagtagisan ako ng lakas sa ilang mga aswang na bangkilan, ay naging mainit ang labanan sa pagitan ni Itay at ang pinuno ng mga bangkilan. Ilang beses ding tumilapon ang aking ama, ngunit hindi rin ito nasusugatan. Dahil malakas ang pangangatawa ni Tatay Emong at maliksi din itong kumilos, ay natapatan nito ang lakas ng pinuno. Naging mahirap naman sa akin na talunin ang ilang aswang na umaatake sa akin dahil pinagtutulungan nila ako. Subalit hindi nila magawang makalapit sa akin. Hanggang sa marinig ko na lang ang malakas na palahaw ng pinuno ng bangkilan at nakasadlak ito na napaluhod sa lupa. Dahil sinagsak ni Tatay Emong ang likurang bahagi nito gamit ang balaraw na kung saan hindi ito maabot ng kanyang dila upang ito ay pagalingin. Dumating sa punto na pinaulanan ito ni Itay ng saksak sa iba't ibang parte ng katawan hanggang sa tuluyan itong manghina. Akmang susugurin na si Tatay Emong ng isang kasapi ng aswang upang pigilan ito na paslangin ang kanilang pinuno, ay walang habas ko silang pinagagupit ng latigo para hindi sila makalapit sa aking ama. Hanggang sa itarak ni Tatay Emong ang balaraw sa bunbunan ng pinuno na tuluyang ikinasawi nito. Matapos mapaslang ni Itay ang pinuno ng mga aswang na bangkilan, ay nagulat na lang ako dahil nabahag ang buntot ng mga kasapi nito at tuluyang tumakas at iniwan ang kanilang pinuno. Nanumbalik sa dating anyo ang pinunong aswang bilang tao at hindi pamilyar sa amin ang mukha nito at halatang dayuhan ito sa aming lugar. Sinunog namin ni Itay Emong ang bangkay ng pinuno ng mga aswang ng gabing iyon. Dahil tumakas na ang mga kalahi ng pinunong aswang, ay hindi pa rin kami nakakasiguro sa aming kaligtasan. Ngunit sinabi ni Tatay Emong sa akin na hindi na sila babalik dahil napaslang ang kanilang pinuno
at inisip nila na tutugbisin namin sila kaya't kailangan nilang lumikas at maghanap ng bago nilang pagkukutaan. Kinabukasan, agad namang bumuti ang pakiramdam ni Manong Delfin at dito muna ito sa amin namamalagi ng ilang araw hanggang sasabihin ni na ama at ina sa kanilang kumpare na dito na lang sa aming manahan si Manong Delfin dahil malawak naman ang aming bakuran at dito na lang ito magtayo ng maliit na kubo na kanyang masisilungan. Sa muling pagbisita sa amin ng magkapatid na naging kaibigan ko na rin para mamasyal sa aming lugar, ay nakiusap si Itay sa dalaga kung maaari kami sumama sa kanila pabalik sa kanilang lugar. Tinanong ni Tatay Emong si Veronica kung alam nito kung saan naninirahan ang lalaking nanliligaw sa kanya. Ngunit hindi alam ng dalaga kung saan ang bahay nito. Subalit kakilala niya ang isang kaibigan nito kung saan sila naninirahan. Mr. Narrator, sumama kami sa magkapatid patungo sa kanilang lugar at isinama na rin namin sina Nanay Auring at ang dalawa kong kapatid at napag-iwanan naman si Manong Delfina. Dahil gabi na kami nakarating sa kanilang lugar ay doon kami natulog sa kanilang tahanan dahil malawak naman ang kanilang bahay at balak namin ni Tatay Emong na umaga na kami pumunta sa pinamamahayan ng pamilyang aswang na bangkilan. Hindi na rin namin sinabi sa kanila ang pananalaki ng mga aswang sa amin para hindi sila mag-alala. Kinabukasan, tumungo kami ni Itay sa pinamamahayan ng mga magulang ng binatang pinaslang ni Ama. Kasama rin namin ang mga magulang ni Veronica sa tulong ng isang tao na nakakakilala sa pinamamahayan ng binatang manliligaw ng dalaga. Ngunit nang makarating kami sa kanilang pinagkukutaan sa isang liblib na sityo, ay sinabi ng ilang mga residente doon na lumikas na ang pamilyang naninirahan sa bahay na iyon, kasama ang ilan nilang kamag-anak, buhat nang mamatay ang ina ng binata. Tama nga ang sinabi sa akin ni Tatay Emong na aalis sila sa kanilang pinamumugaran at maghahanap ng panibagong matitirahan kung saan walang nakakakilala sa kanila. Sa mga nagdaang mga araw at mga taon ay naging malapit kami ni Veronica sa isa't isa at naging matalik kami magkaibigan. Tinuruan din ako ni Tatay Emo sa panggagamot at pag-aalaga ng mga mutya bilang maging magaling na antingero. Dahil ako lang ang tanging may kakayahan na manahin ang karunungan na nagmula pa sa aming mga ninuno. Kinabisa ko ang mga nakalimbang na salita at dasal na Latin sa libreta na pinamana sa akin ni Tatay Emong. Nang maging ganap na akong manggagamot at antingero, ay ginugol ko ang aking oras na palawagin ang kaalaman sa lihim na karunungan. Ngunit ginagamit ko ito sa kabutihan. Malagi naman akong binibisita ni Veronica sa kabundukan at hindi ko namamalayan na nauhulog na ang loob namin sa isa't isa at tuluyan ko siyang naging ganap ng kasintahan.